Hi guys! So, napanood ko yung vlog ni Pablo. Si Pablo ay yung member ng SB19. And for those of you who may be aware already, I'm really an avid fan of SB19. I'm a certified 18. And the reasons, first and foremost, why I love this group and why I continue to support them is because yung personality nila at yung mga habits nila, kumbaga lahat ng mga ginagawa nila swak na swak sa kumbaga team ko. If you are familiar with my social media accounts, I even have a YouTube channel. I always have like the tag name Life Lessons by Laila, and it's because as much as possible I really want to impart some lessons learned over the years through experiences, hardships, everything, right, that you have learned. SB19 is a great group to follow because I know they can inspire a lot. And majority, lahat ng actually battle cry ng channel ko sa YouTube is really basically done by SB19. So they are like a living proof na yung mga sinasabi ko ay talagang totoo at it will, lead you to success. And nanood ako ng vlog ni Pablo kagabi, nung premiere kagabi yung vlog niya, and the topic was mastering the basics. So, nasa kalagitnaan ako nakapag-umpisa, and then pinanood ko siya uli ngayon, yung buong video from start to finish, and I just can't help reacting to it, kasi, alam mo, naiyak pa nga ako nung pinanood ko kasi lahat ng sinasabi niya, yun ang the points that I've been sharing with my close friends and families, na hopefully kung pwede mo lang kumbaga ipasanib yung mindset mo, yung way of thinking mo sa iba para matulungan sila sa buhay nila. Kaya talagang sabi ko, let me just react to Pablo's vlog. Yeah, and so the content of this video is basically to share with you ano yung mga key things na sinasabi ni Pablo dun sa mastering the basics na vlog niya. And I'm putting down in the link below the full video of Pablo, so I encourage you to watch it. It's in YouTube, and please watch it kasi ang dami nyo talagang matututunan. Okay, so yung first na sinabi niya na mga basics, kasi ang punto niya is it's not always the talent, your talent, that will lead you to success, but it's really more on mastering the basics, yung attitude mo, yung work ethic mo. And he spoke about punctuality, which is his number one, kumbaga, basics, no? Because like coming on time means you are respecting, the time also spent by other people who will be you meeting with. So like if you're going a meeting or you're going a practice, or even like, going to the church, trying not to come late, but to come earlier, right? So it shows respect. And pakinggan niyo yung sinabi niya. Sabi ko kanina, iniisip ng mga tao, palaging talento yung kailangan para maging successful ka. Pero it's not. Ang pinakamahalaga sa lahat is yung mga basics. Doon mo makikita yung attitude ng isang tao towards something that he is doing. Tapos doon din malalaman yung longevity para magtagal ka sa isang karera na gusto mong tahakin. Dapat meron kang pundasyon na matindi. Isa sa mga talagang ina-highlight ko sa mga basics of basics is yung punctuality. Personal and professional setting, napakahalaga ng punctuality. Pag may mga ganap kami, ang ginagawa ko, nag-aalarm ako. Parang isang Yun. So sabi niya, kapag meron daw siyang importante, halimbawa pupuntahan, nag-a-alarm siya. At kapag nag-a-alarm siya, once lang talaga siya nag-a-alarm. So, hindi siya yung nagsusnooze. Diba? Very typical sa atin yung nagsusnooze kapag nag-a-alarm. And in fact, sabi niya, madalas, bago pa mag-alarm, inagigising na siya. Sa akin naman, halimbawa for important like really appointments, right? Ganyan din yung nangyayari sa akin. So, minsan nga hindi pa nag-a-alarm, gising ka na. Kasi parang alam mo na importante na parang committed ka na to be there. Kaya minsan anxious din yung mind mo na naku baka hindi ka magising. So, napakagandang kasi ang sinishare niya is kapag naging habit mo daw na snooze, so parang nagiging habit mo na parang hindi mo nire-respect din yung sarili mo na
idisiplina yung sarili mo na, okay, gigising ako sa ganitong oras, dapat gigising ka, hindi lang snooze, 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 diba? So, small things. So, I'm also reading like, Atomic Habits. So, mga ganito, like small changes na halos hindi mo napapansin kapag ginawa mo to araw-araw, but it builds up. So, yung second na basics na sinasabi niya is work ethics and effort. Ang lakas ng ulan sa labas at makulog eh. Ewan ko kung naririnig niyo. So, again, ang lakas ng kulog. Again, Pablo, 100%. Totoo yan. Whether you are in a professional setting, in a corporate world setting, in entertainment setting, whatever you do, kapag, especially if you're involved in working with, different kind of people, napaka-importante yung work ethics mo at yung effort. And even sa work, lagi yung tinitingnan. Like in my work, right, sa company ko, meron kaming parang set of values na kailangan mong i-exhibit consistently for you to be seen as exhibiting exemplary behaviors, right? And yung work ethics ang magdadala doon. Ano ba yung mga work ethics? Punctuality is isa na doon, but it's like professionalism, your sense of responsibility, your accountability, teamwork, like how you work with others, and then yung effort na binibigay mo. Ang dami pa niyan, yun lang, isa sa mga examples sa work ethics. And ang sinasabi nga ni Pablo ay, siya daw, hindi naman talaga siya dancer. Pero dahil sa grupo, ngayon expected na, nasasayaw sila, ganun. So talagang nag-practice siya, and siya talaga daw yung pinakamatagal na, kumbaga, maka-catch up sa mga dance steps. Kasi nga, hindi siya dancer by nature. But then, he's really putting in extra effort in order to give his best. And para hindi siya magiging, kumbaga, pabigat sa grupo niya, na talagang matututunan niya din yung mga steps niya. So, di ba, napakagaling. Pakinggan niyo siya. I want to achieve. Makita mo ba yung mga athlete talagang hours of training? Siyempre, kailangan niya, may kasama niya proper diet, yung sleep, and all, parang lahat measure for you to be able to ma-optimize lahat. Ako personally, sa SB, ako yung mabagal kumuha ng dance steps. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga ako dancer. Pero since I got in this kind of industry, I had to step up sa pagsasayaw. Though mabagal ako, I make sure na kahit tapos na yung practice, talagang down ko ulit yung steps para matandaan ko siya, para ma-execute ko siya na maayos. Nag-extra effort na. Diba? So parang ano din siya, guys, ito din yung laging sinasabi ko na hindi mo naman talaga kailangan alam lahat eh. Parang lahat naman pwede mo matututunan, and in fact, you can be really good at something na previously hindi mo alam, as long as magbigay ka ng effort, diba? Practice, sabi nila, practice makes perfect. Parang lahat talaga nagagawa ng paraan. It's more of your attitude. Yun, so kumbaga, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Diba? May kasabihan na ganun. And I have known people close to me, unfortunately, right? Whether friends or family members na, kumbaga, tinutulungan mo na, binibigyan mo na ng solusyon, ng ideas, binibigyan mo na, you give them like all the reasons for them to pick up their life, to start all over again, and to succeed. But they also have hundreds of reasons why it will not work. So napakalungkot. And yeah, that's part of the effort that he's saying. And work ethics speaks about discipline, your attitude nga, yung integrity mo, your commitment, your dedication, lahat-lahat na yon. Yun yung nag-fall sa work ethics. And the other day nga, sabi ng anak ko si Faith, sabi niya, Mommy, I learned a new slogan today. And sabi niya, good things takes time. So, totoo, 'di ba? Kasi wala naman talagang instant, 'di ba? And mas matamis yung success na malalasap mo. Ano ba yung mga terminology ko? Mas masarap siya sa pakiramdam kapag alam mo yung, binigyan mo ng effort, yung hard work mo, lahat ginawa mo, and then later on nag-succeed, kasi it will never be easy. Wala namang instant eh. Pakinggan mo ulit siya. Para ma-execute ko siya na maayos. Nag-extra effort talaga ako para extra effort. Tama yung sayaw. So, even sa pagtuturo mas nakakagana turuan yung mga tao na nag-e-effort kahit hindi magaling. Talagang makikita mo willing sila na pagtrabahuhan kung saan sila naglalaro. Through your effort and your consistency dun sa ginagawa mo, mas marami nag-o-open na doors. Ang gusto lang sabihin, kung sa tingin mo lacking skill yun, that's not an excuse for you to give up on your dream, for you to stop trying. Yung
mga bagay-bagay na natututunan. Kapag dedicated ka sa isang bagay, magagawa mo sa ayaw, dahilan, paraan. So, nag-dive yung air. So yun, di ba? Na-mention niya, napakasarap tulungan yung mga tao na gusto din tulungan yung sarili nila. And yun nga yung nakakalungkot. And that's why I was like, yung sinasabi ko na life lessons, and I'm so glad to find SB19. Kung sino bang magsasabi sa'yo lang, bukod sa akin, sino pa yung ibang magsasabi nga na, yeah, you need to exert an effort. And minsan kasi, nakakalungkot, nakakapanghinayang na yung mga taong gusto mong tulungan ay ayaw nilang tulungan yung sarili nila, di ba? So, it's all in the mind, the mindset, having the right mindset. Yeah, so yun nga sinasabi niya example, kahit di ba sabi niya mga athletes, mga basketball players, it takes time, dedication, hindi mo alam kung ano yung hardships na pinagdaanan nila. Just like Carlos Yulo, right? Ilang years siyang nag-practice, nag-train, he faced rejections, natalo siya bago niya makuha yung 2 gold medal. So, ganun din sa life natin. Kung meron tayong gusto, kung meron tayong dreams na gustong makamit, you need to take action. Diba? Tatagan mo yung sarili mo. Dapat malakas ang loob mo at malakas din yung mental, kumbaga, toughness mo. Hindi pwedeng weak tayo at nagpapadala sa konting trials ng buhay, wala na agad, diba? Parang ganun ganun talaga eh. Kahit nga si Jesus is Son of God, He needs to suffer. Diba kung tutuusin, Son of God, tapos ganun, He needs to follow the process kung ano yung kailangan niyang pagdaanan. So, ganun talaga ang proseso. And for me lang I think it's all here. The moment you stop giving excuses, for yourself, the moment you said, yes, I will take action, I will take responsibility, kailangan kong baguhin ang takbo ng buhay ko, kailangan kong magbago, whether you want to lose weight para exercise or eating healthy food para maging healthy yung katawan, or you want to find a new job, develop new skills, whatever that is, the moment you decide na, yes, gagawan ko to ng paraan, and you will not let yourself to excuse yourself for whatever reasons, right? I tell you, talagang magbabago ang takbo ng buhay mo the moment you make that decision. So yung pangatlo, yung sinabi niya is positive energy and body language. Sabi niya, napaka-importante daw na yung nagbibigay ka ng energy, especially positive energy, kasi kumbaga, yung sinasabi nga na parang first impression last, right? Kahit sa office setting, if you talk about like mga leaders, kung gusto mo yung leadership path, madalas tinitingnan din yun kung ano yung klaseng energy ang binibigay mo sa room, yung pagpasok mo. May energy ka pa na mag-lead ng team mo at ma-encourage or ma-inspire mo, ma-motivate mo yung team mo. At parang ganun yung sinabi ni Pablo na dapat may positive energy ka. And for me personally, alam niyo yung law of attraction, di ba? Para bang pag nag-i-emit ka ng positive energy, yung positive yung mindset mo, pati yung energy mo, yung gestures mo, yung nakikita, yung sincerity, yung paano ka makikipag-usap, makikitungo sa kapwa mo, lalabas at lalabas yan. At kung ano yung binibigay mo, yun din ang parang babalik sa'yo. So, yun lang. Anyway, you listen what he says about the positive energy. Energy na binibigay mo sa tao, tsaka yung kung paano ka umasta sa harap ng mga tao, malaki talaga yung tulong niyan para iba yung impression na maibibigay niyan sa'yo pagdating sa, let's say you have a positive energy, tapos meron kang maganda yung asal mo, yung asta mo sa paligid, iba yung perception or iba yung ibibigay na perception sa'yo ng mga tao, and talagang mabubus yung pag-build na relationship sa kanila, yung pag-i-interact mo sa kanila. Siguro in a way, kung ikaw yung leader ng group, parang mas madali mo silang may instruct kasi they trust you or they feel comfortable with you. So, yun talaga isa sa mga bagay na kailangan i-master ng mga tao pagdating sa buhay-buhay. Pag nakikita ng iba, o yung nakikita nila yung confidence mo, yung energy na nilalabas mo, parang nagbibuild din yan ng reputation sa'yo. Parang ganun. So, yung fourth na sinabi niya ay passion and going the extra mile. So sabi nga ni Pablo, dapat basic din to. Dapat sa kung anong gagawin mo, dapat yun yung passion na galingan mo yung ginagawa mo at hindi ka kontento sa bahala na, okay na yan, di ba? Yun bang, don't be content with mediocre results, di ba? You have to go the extra miles. And even sa office setting, like ako sa trabaho,
ganyan din ako. I need to always deliver something new to the table. So, pakinggan niyo yung sinabi ni Pablo about passion and going the extra mile. May master, yung passion, tsaka yung going extra mile ba? Kasi, syempre, passion talaga yung nagdadrive sa atin gawin yung mga bagay-bagay. Kapag matindi yung passion mo for something, and yung commitment mo dun sa bagay na yun, parang you're able to go extra. Nagagawa mo yung mga bagay-bagay and you're able to do more. And that kind of practice, mas nag-i-improve yung sarili mo, mas nade-develop ka. Yun. So, passion. Yun daw yung parang fuel na magpupush sa'yo na tapusin kung ano man yung sinimulan mo. Kasi pag may passion ka, nandun na din yung parang nakapackage na din yung parang commitment mo eh. And I just like to expand yung sa going the extra mile. Kasi lagi ko tong sinasabi sa those who are close to me. Nagme-mentor din ako ng iba na parang nag-a-approach sa akin, ano bang gawin, ganito, ganyan. And even sa office setting, lagi kong sinasabi na, kumbaga, pag may ginagawa ka, tapusin mo na siya end-to-end. Wag yung parang half-baked, diba? Wag yung for the sake lang na, tinatapos, tapos very poor yung quality. So, don't settle for mediocre results, gaya ng sinasabi ko. So, always aim for the best, give the best, go the extra mile, diba? So, halimbawa, kung ang alam mo lang lutuin ay papiprito ng isda, diba? So, dapat mag-evolve ka din. You have to grow in that. So, maybe later, magprito ka, tapos samahan mo ng pritong talong. Or next time, marunong ka nang magsabaw, magisa. Yung, at least i-elevate, parang dagdagan mo, parang ganon. And even sa, like, in your own work, like, kung ano yung ginagawa mo today, maybe effective siya today, but maybe tomorrow, it will not be effective, diba? Kasi iba na yung sitwasyon, iba na yung demands, iba na yung needs. So, always parang, lagi mong iisipin, paano ko pa ba mas gagalingan yung ginagawa ko ngayon. So, gustong-gusto ko yun. And yun ngang last week sa office namin is performance evaluation. Parang, so, lagi ko nga sinasabi sa mga staff ko na kapag may ginagawa ka, parang tapusin mo ng maayos. Make sure na yung resulta na binibigay mo differentiate you from the rest, na parang mangingibabaw ka talaga. Kung 10 kayo, same lang pinapagawa sa inyo, paano ka aangat, diba? And that's going the extra mile. So it's like, doing something and wrapping it up and just tie a nice ribbon on it. So parang ganon. So that's how I see, like, going the extra mile. So yung 5th, guys, ay sabi niya, be prepared, be coachable. Parang ang gulo ng buhok ko na. Nagluto kasi ako, pinutol ko, tapos nagluto, tingnan mo, parang iba na yung itsura. Anyway, yeah, so be prepared, be coachable. 100% na naman ako sang-ayon sa'yo, Pablo, kaya amo kita eh. Totoo yan. So, I'll tell you a story. So, yung anak ko, dati, kasi di sila dito sa school niya, since grade 1 sila, parang inaano na sila, parang pinapa-present na sila in front sa class nila. Tapos grade 2, nagsastart na siyang gumawa ng presentation, PowerPoint presentation, tumatayo sa harap, nag-e-explain, ganun. So parang takot na takot siya. Sabi, umiiyak pa yan siya pag iniisip na niya, lalo na a day before, a night before, umiiyak yan siya. She's so anxious. Sabi niya, Mommy, how can I do this? Can you share me some tips? Kasi sabi niya, alam ko, nagpe-present ka lagi sa office. Ang sabi ko sa kanya, it's normal. Yung pag kinakabahan ka, natatakot ka, it's normal. And even me, myself, ngayon, talagang ninenervyos ako pag nagsasalita ako. But the only way to overcome it is come prepared. You have to prepare yourself. Know what you will be talking. Kapag alam mo kasi, kapag prepared ka, hindi ka, normal lang yung naninervyos ka, pero hindi ka natatakot kung ano man yung question na iba to sa'yo. Kasi you know it by heart and you are prepared. So, yeah, ganun talaga sa buhay. Hindi lang sa ganyan, sa mga trabaho, sa personal, even in life, di ba? So, and I don't like to discuss in detail because even in the financial aspect, nandun din yung preparedness, diba? In case of emergency, pag meron kang mga anak, yung pagpapaaral, diba? Yung preparedness. But anyway, that's a different story. Another na sinabi niya, be coachable. Yes, you have to be coachable. And in life naman, I think kahit saan, learning should continue, right? So learning new skills,
pangdagdag kaalaman, kahit ano pa yan. Ang gusto ko lang i-emphasize dito is yung, like yung feedback, di ba? Halimbawa, kahit sa pamilya, sa loob ng bahay, yun yung feedback, or kahit sa office setting, di ba? Pag may mga feedback na akala mo negative, don't take it like personally against you. Like, take it in a constructive way, because that will help you to really improve and develop yourself. Like, ako sa office ko, pag meron akong one-on-one sa mga boss ko, lagi kong hinihingi, give me yung parang negative na feedback. Kasi doon ako mag-grow eh. Ayoko ng mga papuri. And ako, kahit dito sa bahay or kahit sa family ko sa Pinas, kumbaga ako yung parang siguro matatawa ko na kontrabida, ma-misinterpret ako na kontrabida, kasi I am always vocal and I'm straightforward and I tell you the things that maybe others will not tell you. So lalo na pag may nakita ako, oh, pwede kang mag-improve dyan, pwedeng baka mas maganda na ito yung gawin mo. Nasasanay akong magbigay ng feedback, and kahit sa office ko, sanay akong mag-receive, sanay din akong magbigay ng feedback. And sa family, diba? So, at sa kaibigan, yung mga bagay na mahirap sabihin ng iba, ako yung taga-deliver nun. So, kaya minsan parang ang tingin sa'yo kontrabida, kasi parang ang tingin kasi, ano ba yan? Ano naman? So, you have to be coachable. Hindi yun para sa akin, kundi para sa inyo, para to develop yourself. And even sa office namin, pag may mga baguhan, mga bata pa, yung mga millennials na pumapasok, nasa 20s, early 30s, pag pumapasok, di ba? Even kahit bata pa sila, it doesn't mean na you will not learn from them. You will still learn from them, and masyado silang mga techie, minsan magaling sila sa automation, and later, pwede kayong magkaroon ng project. Yeah, so parang be open lang, regardless kung anong level, anong estado ng tao na parang nakakasalamuha mo. Just be open, be coachable. Parang minsan tanggalin din yung pride kasi parang feeling natin na, ay ano ba yan, parang ako pa tinuturuan, ang tagal ko na nito, di ba, parang ganun. So, wag ganun. And then, yung last na sinasabi ni Pablo is, be an active listener. And ito, bilisan ko lang to. Kasi I'm conscious about time and ayoko yung masyadong mahaba na to. So, ang sabi niya, be an active listener. Don't just like listen. So, i-process mo din sa isip mo kung ano yung naririnig mo. And even your own thoughts, sabi niya, you also have to share, to express your thoughts, diba? Kasi ang masaklap lang naman nun, parang hindi ka nagsasalita in whatever setting, right? And then ang sabi niya, tapos you spread hate, you spread false mga rumors, yung mga ganyan, diba? So, which is not good. So, kumbaga, yeah, kausapin mong diretso, diba? And I think it's very typical, kahit sa pang-araw-araw, diba? Minsan parang ang daming parang dumadaan sa isip mo, sumasagi sa isip mo, siguro nasi-stress ka na kung tapos hindi mo man ma-verbalize, hindi mo masabi. Diba? Tapos nagpaparinig ka, diba? Nagpo-post ka, nagpaparinig. Parang, diba? Kung alam mo kung sino yung tao na gusto mong kausapin mo diretso. Parang ganun. So, just like, you know, spread positivity, don't spread hate, don't spread rumors, be direct, be honest, be an active listener. So sabi nga niya, kung merong parang nare-receive ng mga information o may naririnig, huwag maniwala agad, i-process muna, i-validate muna bago maniwala, especially ngayon sa social media, di ba, pwedeng mga ano lang pala yan, ang tawag yan, mga fake news lang pala yan. So i-validate, don't spread hate, spread positivity. And yun lang guys, medyo mahaba na tong video na to. Thank you for listening. So I hope you have a great weekend ahead. Bye-bye!